Bilang Pilipino, tayo po ay miyembro ng PhilHealth. Kaya mabuti pong malaman ninyo yung inyong mga benepisyo. Ito kasi, Ma'am Cassie, napakahalagang provision ng Universal Healthcare Law. In particular, dito sa Section 9 ng Republic Act 11223 o yung Universal Healthcare Law. Sinasabi doon na lahat na nga ng Pilipino, automatic miyembro ng PhilHealth. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Health sa serbisyo on the spot, benepisyo at serbisyo, alamin at gamitin. Muli ako po inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Magandang hapon, Ma'am Cassie. Siyempre, ito naman po si Ray Balenya mula po sa Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Pa natin ang tinatawag na immediate eligibility. Ayan, mamaya ipaliwanag mo nga sa amin, ano nga ba ibig sabihin yan? Yes, so napakahalaga nitong pag-uusapan natin kasi may kinalaman nito sa pag-a-avail natin ng PhilHealth benefits. Kasi dati-rate, Ma'am Cassie, bago makagamit ng benefit yung isang miyembro ng PhilHealth, dapat ang mga hinahanap dyan ay dapat nakapagbayad ka ng 3 months within the last 6 months bago ka ma-admit. Meron pang panahon na dapat nabayaran natin yung 9 months in the last 12 months bago ma-admit. Yan kasi yung mga panuntunan before. Pero sa pagdating ng Universal Healthcare, ay hindi na po yan ang sinusunod. Ito nga po yung immediate eligibility. Bilang Pilipino, tayo po ay miyembro ng PhilHealth. Kaya mabuti pong malaman ninyo yung inyong mga benepisyo. Eligibility, ano bang ibig sabihin nito? Well, ito kasi, Ma'am Cassie, napakahalagang provision ng Universal Healthcare Law. In particular, dito sa Section 9 ng Republic Act 11223 o yung Universal Healthcare Law. Sinasabi doon na lahat na nga ng Pilipino, automatic miyembro ng PhilHealth. Ibig sabihin, basta Pilipino ka, ay meron kang health insurance coverage from PhilHealth. At kaakibat nito ay dapat magamit natin agad-agad yung ating benepisyong PhilHealth kapag tayo po ay na-admit sa alinmang accredited na health facility ng PhilHealth saan man sa bansa. So in short, tayo na bilang Pilipino ay entitled. Ibig sabihin, gamit mo agad yung PhilHealth benefit mo sa pagpapakonfine sa alinmang accredited facility ng PhilHealth sa bansa. So, ang mga sako po nito, Sir Ray, sino-sino bukod dun sa nabanggit nyo yung bilang Pilipino? Yes. So, ano bang klase dapat yung mga miyembro? Siyempre, sabi natin, sakop nito lahat ng mga Pilipino. At dahil yung mga kababayan nating mga dual citizens, at yung mga naturalized Filipinos, dahil sila ay Pilipino pa rin, kasama sila dito sa pribilehiyong ito na magamit agad yung PhilHealth benefit sa oras po na kakailanganin ito ng sino mang pasyente. Pero Sir Ray, ano yung mga requirement para automatikong makagamit po nitong mga benepisyong ito bilang Pilipino? Siyempre, ang mahalaga dito, Ma'am Cassie, na tayo po ay rehistrado sa atin pong PhilHealth program. At ang katunayan na tayo po i-registered, meron po tayong PhilHealth ID number o PIN. So bawat miyembro ng PhilHealth ay meron pong unique na PIN. So lahat tayo dapat merong PIN. Mahalaga yung ating PIN para magamit natin yung atin pong mga benepisyong PhilHealth bilang miyembro ng programa. At makukuha natin yung PIN kapag tayo nagparehistro. Gamit po yung PhilHealth Member Registration Form o PMRF. So, mahalaga yung proseso na yan para tayo magkaroon ng record sa PhilHealth at kapag may record tayo sa PhilHealth, meron tayong PIN, PhilHealth ID number. Yan po, mahalaga yan para pag nasa ospital tayo, yan ang gagamitin para magamit natin yung PhilHealth benefit po natin. Pero paano yun, Sir Ray? Paano ba makagagamit? Kung kunwari wala ka pang PIN, paano mo magagamit? Kasi sabi nga, di ba, tayo ay miyembro na, di ba? So yes. paano mo magagamit yung benepisyo na ito? Oo, kasi alam mo, Ma'am Cassie, mahalaga nga yung PIN. Pero ang reality,
meron pa rin tayong mga kababayan na hindi registered, no? Ibig sabihin, wala silang PIN. So doon sa mga pasyente po, sakali lang na wala pa ho kayong PIN, talagang kailangan po na i-register po namin kayo. So kami po nakipagtulungan sa mga ospital para kung hindi pa rehistrado yung pasyente, tutulungan, aasistihan ng mga ospital o mga health facility na irehistro yung pasyente sa PhilHealth. Ito ay either sa pamamagitan ng online o kaya sa manual, no, na pamamaraan. So may mag-a-assist, no, from the hospital staff para yung pasyenteng hindi pa registered sa PhilHealth ay marehistro at ma-issuehan ng PIN. Ngayon, yung pagpaparehistro, pwede rin gawin yan online, no, gamit po yung ating PhilHealth member portal. So basta in short, Ma'am Cassie, ay aasistihan po sila sa hospital. So kahit hindi pa sila registered, marerehistro sila through the assistance of the hospital staff. At magagamit na nitong confinement na ito. Halimbawa, ngayon ka na ospital at ngayon ka palang nag-register, magagamit mo na ito sa confinement na yan? Yes, magagamit, Ma'am Cassie. No? Yan ang guarantee kasi ng Universal Healthcare Law. Basta Pilipino, miyembro. Ngayon, pagpasok niya sa ospital, hindi siya registered, pero Pilipino siya. Talagang dapat magamit. Kaya yun ang ginawa naming intindihan o arrangement with the hospital na kung sakaling hindi pa siya registered, walang PIN, tulungan pong marehistro sa PhilHealth. Nang sa gayon, narehistro na siya during confinement, nagamit niya pa yung kanyang PhilHealth benefit by virtue of immediate eligibility provision. Ayan, hindi pala pwede sabihin ng ospital na ay hindi ka membro ng PhilHealth, hindi pwede, hindi ka makakagamit nito. So dapat pala tulungan ka nila. Yes, tama yan. Okay. Maaari ba makagamit, sir? Halimbawa, yung hindi pa nakababayad ng contribution o kaya merong mga na-miss na contribution? Magandang tanong yan, Ma'am Cassie, no? Kasi syempre, pag pinag-usapan yung immediate eligibility, syempre, no, wala dapat hadlang para hindi magamit ng miyembro yung benefit. So, halimbawa, no, meron siyang issue sa kanyang contribution, no? May mga kulang sa bayad, merong hindi nabayaran ng mga period, ano po. So, ganito yan, no? Maaari pa rin makagamit ng benefit yung isang miyembro kahit hindi pa siya bayad o kaya ay may mga kulang sa kanyang contribution. So tama po ang naririnig po ninyo, no? Makakagamit pa rin po kahit na may mga problema, no, sa bayad sa contribution. So hindi na po kinakailangan kasing magpakita ng proof of contribution sa ospital o health facility bago makagamit ng PhilHealth benefit. So ganito yan, Ma'am Cassie, no? Yung mga hospitals, kapag magli-link up sila sa PhilHealth portal, no, ay automatic, ay eligible, no? Makikita doon, yes, eligible yung pasyente sa benefit. So kahit may mga kakulangan siya sa contribution, ay ito namang bagay na ito is between the patient and PhilHealth na lamang. So yung mga hindi nabayarang contribution, kasama na yung mga interest, kokolektahin niya ng PhilHealth pa rin sa pasyente sa pamamagitan po ng pagpapadala ng billing statement. Ang tawag namin dyan, yung statement of premium account, no? So ibibill pa rin namin yung miyembro pagkatapos niyang magamit yung PhilHealth benefit. So bahagi yan ng aming accounts management, no? Kolektahin pa rin yung dapat binayarang contribution ng miyembro. So ang kagandahan lang dito, Ma'am Cassie, is that kahit may problema ka sa contribution, dahil sa UHC, makagamit mo pa rin yung benefit mo. Pero later, pagkatapos mong lumabas na sa hospital, then bayaran mo na yung mga hindi mo nabayaran. Yun nga lang, may kasama ng mga interest. Sir Ray, so hindi pala pwede sabihin ng ospital na ay hindi mo magagamit yung PhilHealth mo kasi hindi ka nakabayad ng ilang buwan? Ay, hindi po pwede yun, Ma'am Cassie. Buti sinabi mo yan. Hindi po. Kasi, provision na po yan sa UHC law. Dapat immediately eligible tayo sa benefits. Kaya nga ginawa na namin doon sa portal, no, na ina-access ng mga hospitals, na nakalagay agad doon, bawa yung patient Juan de la Cruz, no, ang kanyang eligibility by default, yes agad yun, Ma'am Cassie, naka-yes agad. So, ang nag-uusap na lang,
kung merong mang problema sa contribution yung miyembro, yung miyembro na lang sa PhilHealth. Pero yon ay pagkatapos niya ng magamit yung benefit at nakapagpagaling na siya, no, sa kanyang karamdaman. Okay. Ano po yung mga pwedeng gawin naman ng mga miyembro? Halimbawa, hirap po sila sa buhay, wala po silang kakayanan na magbayad ng kanilang contribution. May good news tayo sa mga kababayan natin na nagkakaproblema sa pagbabayad ng contribution dahil wala nang kakayanang magbayad, no? So, dun sa mga miyembro na ganyan yung situation, ang ating payo po ganito. Maaari po kayo magpa-assess sa isang medical social worker kung nasa ospital na po kayo o nasa health facility, o kung hindi naman nasa ospital ay sa isang social worker, no? Yung local social worker ng DSWD o yung social welfare officer sa mga local government unit. So kailangan po kasi matingnan, ma-assess muna yung kababayan natin. At kung sila po ay mapapatunayan, wala pong kakayanang magbayad, i-register po sila as indirect contributors o financially incapable. So kung hindi available yung online system, ay mag-i-issue po yung social worker ng Certificate of Indigency. At ito pong Certificate of Indigency, ang ito po ay isasubmit sa malapit na local health insurance office ng PhilHealth para po ma-update yung kanyang category bilang indirect contributor, financially incapable. So, ganyan po yung proseso. So, pagka na-assess, i-issuehan ng Certificate of Indigency, i-submit yung Certificate of Indigency sa PhilHealth, pagkatapos, ipoproseso namin yan. Yung magka-qualify dyan, Ma'am Cassie, ang national government ang magbabayad ng kanilang contribution. So, taon-taon, ay i-renew yan, no? Kasi syempre hindi naman laging walang kakayanan yung kababayan natin kasi di ba umaasenso naman yung halimbawa nagkatrabaho. Kapag kayo na-issuehan ng Certificate of Indigency, ipoproseso yan ng PhilHealth at pag-submit namin sa national government, babayaran ng national government yung para sa ngayong taon. So, parang hanggang ngayong taon lang yan. Ngayon, pagka tumawid na uli ng panibagong taon, 2025 for example, at talagang wala pa rin kakayanan, ganun uli yung proseso. Kailangan niya uli na mag-submit ng Certificate of Indigency. Okay, yun po nga mga pumanaw naman habang nasa ospital pero hindi po sila rehistrado, Sir Ray. Makakagamit din po ba sila ng benepisyo? Entitled ba? Yes, Ma'am Cassie, no? Makakagamit pa rin. Talagang gagawa natin ng paraan dapat lagi na yung laging in favor of the member natin, no? So, makakagamit po, no? So, kung halimbawa, hindi siya registered sa PhilHealth, yung pasyente, yun nga, namatay habang naka-admit, ang kinakailangan lamang na maideklara siya, no, sa PhilHealth bilang deceased member. Kami naman ay kahit na deceased na yung member, bibigyan namin ng PIN kung hindi pa siya registered para magamit yung benefit. So kahit namatay na yung miyembro, habulin pa rin natin, Ma'am Cassie, na siya marehistro nang sa gayon magamit yung benefit. So dun sa final bill, mababawas pa rin yung kanyang PhilHealth benefit. Pero paano po yun? Sino po yung pwedeng mag-access nung kanyang member registration portal o yung PMRF? Sino po yung pwedeng mag-fill out nun? Dahil syempre po pumanaw na po yung pasyente. Well, syempre, kami pa rin sa PhilHealth ang magpoproseso nun. Pero ang mahalaga ay yung next of kin, no? Halimbawa, asawa, ng miyembro, o kaya yung anak, ang magpoproseso nito, yung mag-i-initiate ng proseso. So, kailangan ma-inform nila na yung kanilang kaanak na pasyenteng namatay ay i-inform kami. Nang sa gayon, kami naman sa bahagi natin, ipoproseso naman natin yon. Nang sa gayon, ay maibawas pa rin yung PhilHealth benefit doon sa kanilang final bill. Okay, paano po malalaman, Sir Ray, ng isang ospital naman na eligible yung miyembro na gumagamit ng benepisyo? Ganito po yan, no? Maaari po yung i-verify o kaya i-check ng hospital yung eligibility ng member sa ating online portal na ipinagagamit ng PhilHealth sa mga ospital. Ito yung kaninang dinedescribe ko, no? Yung ina-access ng mga hospitals. So,
malalaman natin kasi kapag nag-yes yung portal, makakagamit ng benefit yung member. So hindi niya na kailangan mag-present ng proof of payment. Ngayon, may mga pagkakataon, Ma'am Cassie, na talagang ang sagot ng portal ay no. No? Ibig sabihin, hindi dahil sa may issue sa kanyang contribution. Ang issue niya ay kailangan niyang magpa-register, no? O kaya mag-update ng kanyang record, o kaya mag-update nung kanyang tala, no, sa PhilHealth, nang sa gayon magamit ng pasyente yung kanyang benefit. So when it comes to contribution, hindi yan magiging issue. Ang maaari pang maging issue kung bakit mag-no ay hindi siya registered o kaya ay hindi updated yung kanyang membership profile. So yan lang. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!